Isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa bansa ngayong araw. Arestado na si Pangulong Kuting Jr. matapos mapatunayang sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang kontrobersyal na pag-aresto ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga opisyal ng gobyerno. Kasabay ng pagkakaresto kay Kuting, isang malaking issue rin ang paglutang ng balitang demoni si First Lady Liz Natalas Banks ay tumulong sa mga investigador sa kabila ng pagkakaugnay niya kay Kuting Jr. Ayon sa ilang ulat, nagdesisyon umano si Liz Natalas Banks na ilaglag ang Pangulo upang iligtas ang sarili sa posibilidad ng pagkakasangkot o pagkakaaresto sa mga susunod na investigasyon. Dahil sa mga pangyayaring ito, mas lalong uminit ang usapin tungkol sa katiwalian sa gobyerno. Maraming Pilipino ang humihiling ngayon ng mas malalim at malawakang investigasyon upang matukoy kung may iba pang opisyals ng pamahalaan na maaaring kasabat sa ganitong mga gawain. Samantala, patuloy ang panawagan ng taong bayan para sa hustisya at pananagutan mula sa lahat ng sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Public officials or employees and shall be tried jointly with them. So, kasali sila. Parehong penalty, ha? Pareho sila po ng penalty. Pagkulong-kulong. Ito na tayo, Nyor. Di ba sabi ni Dayon, Nyor, sundin ang batas. So ngayon, sundin natin yung batas. Sipain mo na si si Abalos, tanggalin mo na siya sa pagiging DILG Secretary kasi maliwanag. Yung batas na tinutukoy ni Atty. Torion, isang malaking paglabag. Paano yun? Kung may agbols ka, Nyor, tanggalin mo na yung DILG Secretary. Yung Los Rider. Kasi ang liwanag sinasabi ni Dayon, Nyor, ito yung batas. Kunin natin yung batas. Ayan na tayo dyan. Dapat nga maraming mga Pilipino dito, sigaw na tayo Susunod tayo kay Dayon, Nyor. Anong sinabi ni Dayon, Nyor? Sundin yung batas. Sige, sundin natin yung batas. May paglabag yung Secretary of DILG na si Binhor Abalos sa Republic Act 6713, Section 11. Puta, memorize ko na tuloy. Atty. Torion, memorize ko na yung batas mo, na ipinagbabawal tumanggap ng kahit anumang kwarta galing sa mga pribadong individual. Ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno, regular ka man, permanente ka man, or casual ka man, yan ay pinagbabawal. Pag tumanggap ka, pwede kang makulong ng 5 taon at magmulta kasama yung nagbigay ng pera. Paano yun? Republic Act 6713 of 1989. Paano yun, ma'am, sir? Kayong mga supporters ni Dayon, Nyor, ikulong na natin si Abalos. Total, batas naman kasi ang batas. Ikulong na natin yan. Hindi na kailangan ng ebidensya. Sinabi naman ni Abalos na talagang BFF niya nagbigay dahil frustrated. Nagkamali kayo. Paano yon? Paano yon? Hayaan na lang natin na lumabag sila sa batas, sa ligang batas. Okay na lang tayo kasi sinabi ni Dayon, Nyor. Ano ba motibo ninyo? Sumuko kayo, magpakita kayo. Anong bawal-bawal? Anong problema doon sa isang individual daw na magtulong sa gobyerno para daw maghanap ng isang tao? Wala naman kasi problema, sir Kung maghahanap lang, nagbibigay ng pira nga kwarta. Anong purpose niya? Bakit siya nagbigay ng pera? Anong kapalit? Yan yung tanong din, sir. Tanong natin kay MC. Kaya ito, sir, ito yung raceback ng KOJC. Pakinggan natin itong galit na gustong manakit. Kilala no si Ina Mortel? Gusto ko yung birada niya. Nang mahimasmasang ka, Dayon, Nyor, makinig ka dito, Dayon, Nyor. Baka nakalimutan mo yung ginawa ng SMNI. This is the time na maalala mo, baka
Sana matapilo ka nang maalala mo, Pastor Kibuloy pala nakatulong sa akin. Ito, pakinggan po natin si Miss Ana. Real talk ito. Una sa lahat, kung meron pong isang magandang bagay po no, na nakikita nating maganda rito, ay yun na yung nakikita natin anong klaseng gobyerno po ang nagpapatakbo sa ating bayan. Obsessed po sila kay Pastor. Si Pastor po ba ang threat sa ating bansa? Saan banda po? Yung po yung laging iniisip natin, threat saan? Alam niyo, sa po, threat si Pastor? Sa mga demonyo. Sa mga masasamang loob gustong sumira sa ating bayan. Naka! Saan ba daw banta si Pastor? Di man talaga banta si Pastor sa maraming Pilipino? Sa demonyo daw? Saan ba? Saan ba ang demonyo? Demonyong palaka? Demonyong buwaya? O demonyong kuting ng norte? O demonyong ahas sa Malacanang? Itong mga QGC member, no? Nagdasal-dasal lang naman talaga sila eh. No? Kaso ginago talaga ng gobyernong ito. Ito, tuloy oh. Bakit nung pumasok ang administrasyong Bongbong Marcos Jr. ay nagbago po ang lahat? Nakalimot na po ba kayo? Isa yung po sa numero unong tinatanong namin ngayon. At bakit lahat po halos ng sangay ng gobyerno ay ginagamit ninyo para po atakihin si Pastor? Bakit siya lang po ba? Bakit siya? Yun talaga yung numero uno eh. Sasabihin yung hustisya. Wala pong hustisya sa inyong ginagawa. Ma'am, yung term na ginamit mo, obsessed, no? Talaga nandun eh. Hindi lang obsession, ma'am eh. Takot. Takot talaga. Ang galing kasi ng KOJC, ang galing kasi ni Pastor Kibuloy. Ito, napaliwanag ko na ho din sa inyo ito. Ibabalik ko lang. Ito yung isa kasi sa mga nakikita ko. Takot ho. Talagang ang nakikita ko po dito sa ginawa kay Pastor Kibuloy ng Marcos admin, takot bukod sa obsession. Bakit takot ho? Ito, ikaw ba naman tingnan mo ha? Nung nakaraang eleksyon, sinabi mo na nga, ma'am, no? Nung nakaraang eleksyon, ang daming kalaban ni Da Junior. Tama ho ba? Sobrang daming kalaban. Hello po, ma'am Anulan Pineda. Lahat na yata ng tao sa Pilipinas kalaban ni Da Junior. Ang kakampilang mga DDS. At yung, siyempre, mga loyalista. No? Inatake si Da Junior ng mga yadba na media. Banggitin mo na lahat ng mainstream media, tabloid, lahat. Lahat yan galit kay Da Junior. Na, araw-araw pinapako sa krus si Da Junior ng black propaganda. Kaliwat kanan sinasampal ng black propaganda si Da Junior. Ganun. Ang tanging kumampi lamang kay Da Junior ay sila. SMNI. Tingnan mo ha. Ikaw ba hindi matatakot sa isang SMNI? Mantakin mo. Lahat ng mainstream media kinalaban ng SMNI. Pinoprotektahan si Da Junior. Oh, pinoprotektahan si Da Junior. Nagkaroon ng pananggalang si Da Junior sa pamamagitan ng SMNI. Hindi umubra lahat ng black propaganda labang kay Da Junior. Sinalag ng SMNI, sinalag ni Pastor Kibuloy. Isang ibig sabihin dito, magaling ang SMNI. Isang kakaiba ang mga utak ng mga reporter dyan sa SMNI. Dahil pinataob lahat ng mga mainstream media ng mga bayaran. At tanging kakampi lang ni Da Junior ay SMNI. Ano nangyayari? Taob sila. Nakatayo. Nakatayo ang SMNI. Panalo si Da Junior. Ngayon ito na. Ito para sa akin na. Nakabase lang din ako sa sinasabi ni Palangga. Pag ikaw, banta ka sa kanila,
sa Marcos admin, dalawa lang ang gagawin nila sa iyo. Una, bibilhin yung kaluluwa mo. Kakaibiganin ka. Gawin kang kakampi. Sabi ni Palangga yan, ha? Inday Aids, maraming salamat po sa pakulay. Pag hindi ka mabili, no, nila, dahil banta ka, ayaw mo magpayad ba, ayaw mo magpabusal, kakalabanin ka nila. Papabagsakin ka hanggat hindi ka na makatayo. Dahil banta ka sa kanila. Dahil kakaiba po ang SMNI. Kung kaya, ito ha, ito nasa demokrasyang bansa tayo ha, ito yung isa sa mga nakikita nila. Kung kaya sila protektahan nakaraang eleksyon ng SMNI, pinagtulungan ng SMNI, kaya din sila pabagsakin ng SMNI. Tandaan nyo po yun. Kahit magsama-sama pa yung mga yadba na mainstream media, laban sa SMNI, wala po kayong panama. Dahil napatunayan na yan ng SMNI nakaraang eleksyon. Lalo na ngayon. Si Inday Sara, mga Duterte, dismayado na sa Marcos admin. Ito yung isa sa kinakatakutan ng gobyernong Marcos. Bukod sa harbatin niyang kingdom. Tuloy! Sir! Oh, ma'am. Kayo isang gobyernong abusado. Gobyernong tahimik sa mga inaapi. Gobyernong lahat na pinangako nyo ay binaliktad ninyo. Correct! How much more can you make this country worse? Diba? Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, inuulit-ulit po namin. Yung gusto po naming nation building, binabaliktad po ninyo. Lalo nyo pong sinisira ang bansa. Correct! Example na lang po ang nangyari sa SMNI. Press freedom. Diba? Tahimik din po kayo dyan. Pangulong Bongbong Marcos. Sino po ba ang unang network ang nagbigay po sa inyo ng platform na binigyan kayo ng ano po ang nangyari? Ang mga salitang kung walang kasalanan. Ito na, naniningil na. Senare, maraming salamat po sa pakulay. Tandaan nyo po ito mga BBM supporters. Yain sa Mada Balagers. Huwag nyo dayain sarili ninyo. Pag gusto lang tanga kayo dito. Sino ba ang nag-iisang network na nagbibigay ng dignidad kay Dayonyor? Sino? Sos, baka sabihin ninyo, ABS-CBN, tanga kayo. Galit na galit niya ako noon dahil sa SMNI dahil nandyan pa si Mike Ubi. Makapanira kay Yorme Isko doon, antindi. Si Mike Ubi ngayon, si Pastor Kibuloy naman sinisiraan. SMNI lang. Sus ko, Ginoo. Huwag natin dayan ang sarili nyo. Ikaw, Dayonyor, kung totoong tao itong si Dayonyor, tao yan, robot. No? Kung totoong tao ito si Dayonyor, kahit man lang kaunting delikadisa, kahit man kaunting kaunting respeto, kaunting utang na loob, di man ang hingi ng posisyon sa gobyerno, itong SMNI. SMNI na, humingi ba ng posisyon sa gobyerno? KOJC? Meron ba silang mga miyembro ng KOJC na nakaposisyon ngayon sa gobyerno? Wala! Dapat nga ho sila yung mangunguna dyan. Dapat ang ginawa mo, Nyor, ginawa mong PCOO, galing sa SMNI. Kung tutuusin lang, ganito ho Kung hindi ka pa naman tanga talaga, no? Naghahanap ka ng PCOO, kung kaibigan at kakampi ang tingin mo sa SMNI, total, ikaw, SMNI naman nagbibigay ng dignidad sa inyo, nakaraang election kasi baho ng pilido ninyo, sirang-sira na nga, hindi, wala na nga sisirain, sobrang sira Dapat, lahat po ng nasa media ninyo, presidential communication ay galing SMNI. Real talk tayo. Dahil ang nagbigay sa inyo ng dignidad, mga nasa SMNI. Bakit ba? ABS-CBN nagbibigay? News 5? GMA7? 24 oras? Laging tulog ang balita? Sila! Ito dapat sila mga reporter. Si Ma'am Ina Mortil,
Tama? Ina Mortel nga. Yung binibigyan ninyo ng posisyon sa gobyerno, hindi sila nag-demand. Hindi sila nanghingi. Anong ibinigay ninyo? Sakit ng ulo sa kanila. Kapal ng mukha ninyo. Ang gobyernong ito walang kwenta. Sala na mag-surrender. Dahil po kayo ng mga ilang batalyon ng mga pulis. 'Di ba? Mga elite forces. Full battle gear. Bakit? Mga terorista po ba kami? Ano po bang ginawa naming masama? Lahat po aligasyon. Madali lang po magbigay ng aligasyon. Yung mga totoong pumapatay, mga totoong sumisira ng bayan natin, bakit hindi po kayo din maging obsessed? So ano po pinapakita nito? Demonyo na rin po ba nagpapatakbo ng ating bayan ngayon? Hindi po ganun ang mga Pilipino. Walang kasalanan na mag-surrender. Teka lang. Hindi naman po kami kahapong pinanganak. Hindi naman po kami mga tanga. Balik. Kayo po mismo nagpapatunay sa mga ginagawa. Totoong pumapatay, mga totoong sumisira ng bayan natin, bakit hindi po kayo din maging obsessed? So ano po pinapakita nito? Demonyo na rin po ba nagpapatakbo ng ating bayan ngayon? Hindi po ganun ang mga Pilipino. Gumising po tayo. Tingnan po natin ang totoong problema ng ating bayan. Si Pastor po at ang Kingdom of Jesus Christ, lahat po kami dito, gusto naming mahalin ang bayang ito. Yan po kasi ang turo sa amin ni Pastor. Pero binibigyan nyo rin po kami ng dahilan ngayon eh. Di ba? Pagkatiwala ng gobyerno. Sa anong paraan? Yan po ba ang inyong mandato? Kami po, everyday nagdadasal po kami para sa bayang ito. Wala po kaming armas, wala kaming pinatay. Pero yung buong gobyerno gagamitin nyo laban sa amin. Diba? I don't know. Kombinasyon na to ng nung pagiging bahagi ko po ng kingdom, pagiging Pilipino ko, at ilang inosente pa po ng mga tao na kung hindi niyo po gusto, na kung hadlang po kung anumang planong masama, ang plano niyo sa bayang ito, ano pong gagawin niyo pa po sa kanila? 2 taon pa lang, pero grabe na po ang binagsak ng bansa natin. Correct. So mga kababayan, ito pong nangyayari kay Pastor sa Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay isang mukha rin po mismo na nangyari sa ating bayan. Inaapi-api tayo, gagamitin ang lahat sa gobyerno para supilin kung sino ang hadlang sa kanilang mga plano. Yun lamang po. Nyor, narinig mo to, Nyor? Diyos ko, anong klaseng gobyerno daw meron ngayon, mga demonyo? Alam nyo, itong gobyernong dayon, Nyor, Nolan Pineda, salamat sa pakulay. Ito na siguro yung nakakatakot na administrasyon na naabutan ko. Wala nang batas-batas, walang pakialam sa mga mahihirap. Mantakin mo. Ang nangyayari sa KOJC sa kanila isang malaking trauma sa lahat ng kanilang organisasyon, relihiyon. June 10, 2024, July 10 na ngayon, 1 buwan na. Imbis na nandun yung simpatiya niya sa KOJC kay nakatulong na trauma dahil sa kagagawa ng SAP, ay luko tapang-tapangan pa, ulol. No? Tapang-tapangan pa. Yung mga biktima ng SAP na trauma, tinakot ninyo, ransakin na nga ninyo yung KOJC. Hindi man. Walang simpatiya, walang puso, walang malasakit. Grabe naman presidente ito, nakakatakot. No? Nakikita ko, Ma'am Nolan Pineda, maraming salamat sa inyo. Sabi ni Baclamian, si Sis dating lumaban yan sa gobyerno, napakatapang at totoo lahat ang sinasabi niya. Sinasabi, alam ko yan kay Ina Mortel, ganun din yung pagkatao niya. Kung ganito ang gobyerno, hindi naman sa marami po talagang magre-rebelde. Naalala niyo po yung Marcos? Sino po yung Sino pong nakarating ng martial law, panahon ng senyor? Walang puso kasi yung gobyerno, marami nang inabuso, human rights, violation, freedom of expression, freedom of speech, nagmamartial law na maraming nagre-rebelde sa gobyerno. Sila lang din ang dahilan kung bakit maraming NPA. Dahil sa mga abusado.
abuse of power. Ganun sila. Sabi ni Kids at 77, ako boss, nabutan ko 1977. Tama ba ho yung sinabi ko sa mga nakaabot ng Marcos Sr.? Dumadami yung rebelde noon, dumadami yung NPA dahil sa kagagawan din ng Marcos. Dahil marami nang naaapi, maraming inaapi. So ngayon gustong pumalag. So ang ginagawa nila, umaakyat na lang sa bundok, sumasama na lang sa mga komunista. Kasi wala na. Yung karapatang pantao, niyuyuraka na. Nagaya ito ngayon. Sa ginawa nila sa KOJC, ano pa ba ho ito? Malas nila kasi ang miyembro ng KOJC nasa 8 milyon. O, ito pa. Ito pa, Nyor. Gusto mo, Nyor? O, ito. Puro false accusations yun, puro false allegations. Pero para sa inyo, parang kriminal na si Pastor at ganun kayo kung umasta. Bakit hindi yung mananagot dapat ang hulihin ninyo, Correct. habulin ninyo, lagyan ninyo ng patong sa ulo? Correct. Yun ang dapat. No, yung mga magnanakaw dito sa gobyerno, yung mga smuggler, yung mga drug addict, yung mga drug lords, yun yung mga makasalanan. Hindi ang Kingdom of Jesus Christ. Nagkakamali kayo. Wala dito yung sinasabi ninyo. Binabalik ko sa iyo. No, Secretary Abalos, yung batas ay batas. Tama. Dapat ikaw ang unang sumunod dyan. Pero wala kayong ginawa ganun. Sinabi nga ng ating mga lawyer, napakaganda nung in-explain nila, Attorney Torion, sa lahat ng ating mga legal counsel na nandito, totoo, yung batas lumipad na, wala ng batas dito sa Pilipinas. And this government has become lawless. Kaya yung yun ang magiging statement ng Kingdom of Jesus Christ. Lahat ng sinabi ni Secretary Abalos, sa kanya babalik yon. So, sumunod ka sa batas, Secretary Abalos, at lahat ng mga sino pa man ng mga kasama ninyo, yun dapat. At saka yung yurakan, tinapakan, kami yon, hindi kayo. Huwag kayong magpa-feeling victim kasi alam na ng buong mundo ang nangyari. So, yun lang ang maging statement ko, kaya magpakatotoo tayong lahat. Okay. Magpakatotoo tayong lahat. Kayo, Binhor, nagkamali. Kayo, aminin nyo. Alam mo yung sinasabi ni Sister, ni Ma'am Nuri? Na dapat yung bibigyan ng patong yung kawatan, mga kawatan sa gobyerno. Patay, ubos sila lahat dyan. Yung mga crocs, yung mga crocodile, sus damo man sa kongreso. Patungan. Tapos nasa Senado, Malacanang, ubos. Tapos patungan daw yung mga durugista, patay. Yari. Ubus din sila. Nasa Nasa Malacanang din yung iba. Diyos ko. Patungan daw yung mga smugglers na ako lalo. Jong. Salamat sa pagsuporta. Sama-sama tayo maging milyonaryo. Sila ho yan eh. Ang tinutukoy ni Ma'am Nori, sila. Yung mga nang-aapi sa Kingdom of Jesus Christ. Mga kidnapper na ako. Tamaan din ngayon dyan. Sige. Ganyanin ninyo ang mga tao. Pahirapan ninyo si Pastor Kibuloy. Pastor yan. Ang level ni Pastor Kibuloy sa Katoliko, Santo Papa. Santo Papa sa amin yan. Sa mga Katoliko. May gaba yan. May karma yan. Tingnan mo si Buyeng sa awa ng Diyos. Gusto mo yata, Nyor, sumunod, Nyor. At marami pa kayong inabuso ngayon ng mga katutubong blaan, mga senyor. May karma yan. Tandaan nyo. Pag hindi kayo tumigil sa pagiging abusado, abuse of power dyan, darating ang time makarma kayo. Ako, hindi ko alam kung si Buying natamaan din ito ng karma or tinamaan ng gung ni Bantag. Pero, mukhang kay Pastor talaga sama-sama na to eh. Bakit nasabi ko kay Pastor? Kailan ba nawala si Buying? Oh.
Sa mga panatikon ni Boying, kailan ba naumpisa siyang na-blackout? Kailan ba siya nalubat? Alam nyo? Kailan? Diyos ko. Kaya sabi ko dito, nakarma talaga to ni Pastor. Alam nyo po ba, kailan huling nagpakita si Boying? Nung pagkatapos bumira kay Pastor. Pagkatapos nun, hindi na siya nagpakita. Si Marlica pa nga yan nag-expose na wala, nasa nakaratay si Boying eh. Ito yun guys, oh. Ayan. Remulla's first public appearance in 4 months. Oh, after 4 months kanina po yan sa Philippine Star. Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla on Wednesday attended kanina Department of Justice event marking his first public. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!